Aprobado na sa second reading ng Kamara ang panukalang 2026 national budget. Sa bersyong yan, hindi zero ang unprogrammed appropriations pero inalis na ang ibang infrastructure project. Tinapyasan din ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Daraan pa yan sa huli at ikatlong pagbasa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pondo para tugunan ng mga kalamidad tulad ng lindol sa Davao kanina at lindol sa Cebu kamakailan dahil sa Quick Response Fund at Calamity Fund na nakalagay sa pambansang budget. May ganyan pa rin sa panukalang 2026 budget pero baka kulangin ayon sa ilang majority congressmen. Kaya maglalagay pa sila ng alokasyong pantugon sa kalamidad sa unprogrammed appropriations. Ito yung pondong ilalabas lang kung may sobra pang kita o pera ang pamahalaan, halimbawa kung makautang. Kasi we cannot anticipate disasters Kailangan laging may unprogrammed sa budget, no? Kasi hindi naman fixed yung income ng gobyerno Kasama rin sa unprogrammed appropriations ang gastos na sagot ng gobyerno sa mga proyektong may bahaging pinupondohan ng mga dayuhang bansa o institusyon. Kaya tiyak ng hindi zero ang 2026 unprogrammed appropriations gaya ng panawagan ng iba. Hindi mazizero dahil mayroon tayong mga commitment doon sa ating mga foreign funded projects. So, let's keep it at that. Basta wala ng senador, walang congressman ang pwede mag-access doon. Pero inalis na sa unprogrammed appropriations ang ibang infrastructure projects na di naman foreign assisted. Tinanggal ang mga contentious issues sa infrastructure, katulad nung kino-convert na flood control, karsada, tulay. Wala na yun. The budget that is being passed here in the House satisfies all the demands and requirements of our development. It follows the ethical beliefs of our people, and it follows the economic plan of the government. Sayang din nila ang potensyal na ambag sa ekonomiya ng mga proyektong may paghuhugutan naman pala ng pondo pero hindi muna inilista dahil hindi pa tiyak na may pampondo ng planuhin ng budget. Para sa ganyan ang unprogrammed appropriations. Pag ang gobyerno ay kumikita, yung specific amount na within yung guidelines ng expenditure program nila, kailangan maggastos yun. No? Otherwise, the economy will slow down. Tinapyasa naman ng Kamara ang 902 million pesos na hinihinging 2026 budget para sa Office of the Vice President at ipinantay sa 733.2 million pesos na budget nito para sa 2025. The current proposal of the Office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law. We will ensure that the personal services will reflect that. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.